Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasya, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Issue ng Labor Day last May 1, 2024 o yung celebration ng Labor Day last May 1. So muli ay taon-taon ay isinira ang Labor Day tuwing Mayo 1 ng buong mundo, partikular ang Pilipinas. So ito yung tinungayan topic natin, yung Labor Day o yung pag-celebrate ng International Labor Day yan, particular sa Pilipinas. So hindi lamang tayo nag-celebrate yan, hindi buong mundo. So naging maayos ang selebrasyon ng manggagawa sa kanilang kilos mobilisasyon, kung saan ang kanilang paggunitan nila rito at kung saan ang kanilang sigaw dito ay wage hike o taas sahod nationwide. Maliban dyan ay nais din ng grupong gagawa na makipagdialogo sa ating Pangulong Marcos upang mahayag nila ang kanilang hinaing at nais hinggil sa usapin ng labor. So, nais ng yun yung kanilang isa na boses dito sa kanilang mobilisasyon o yung pagkukunbin nila sa unity nila sa Labor Day, yung celebration na yun, na isinubosin nila yung wage hike sa kanilang programa at saka yung pakikipagdaya ating Pangulong Marcos hinggil doon sa kanilang mga hinaing, mga perspective nila on labor. At ipinire-review ng ating Pangulong Marcos ang minimum wage ay maiangat sa sapat na sahod at kanyang sinusuportahan ang manggagawang Pilipino. Ang ating Kongreso at Senado ay gayon din at sila ay patuloy na ng batas na susuporta sa manggagawa. Pag-iibayin nila ang labor code ayon sa ating mga mambabatas na kanilang pag-ibayuhin itong labor code. At sana nga ay pag-ibayuhin itong labor code o yung karapatang pantao ng mga manggagawa. At sana ay suportahan nila yung Pangulong Marcos doon sa kanyang pagsuporta sa manggagawa at yung pag-review ng minimum wage. So, Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At sa isyong ito ng Labor Day na isinelebra nitong Mayo 1 ay 2024 ay nakikisa tayo sa selebrasyong ito ng Labor Day sa manggagawang Pilipino at buong mundo. Hikayat natin na patuloy na magkaisa ang manggagawa Pilipinas at buong mundo at ang karapatan sa paggawa ay panghawakan at suportahan ng bawat manggagawa. So dapat yung bawat manggagawa ay kanilang magkaisa sila sa kanilang karapatan, panghawakan nila ito upang ito ay patuloy na ipatupad ito sa mga hindi pa na itutupad ng mga bansa at patuloy na pag-ibayuhin ito ng bawat mga bansa mula doon sa kanilang paso. Dapat yung mga manggagawa nagkakaisa diyan para ito ay mapagkaisahan nilang may lahat, may lapit, may sabusin sa pamahalaan para yung kanilang karapatan ay maibigay. So, ang hinaing ng mga gawang Pilipino na itaas ang sahod ay ating maring sinusuportahan nito at naway ang wage board at ang ating Kongreso at Senado ay suportahan ang pagsuporta ng Pangulong Marcos na tugunin hinaing ng manggagawa na maitaas ang sahod nila. So, maliban dito ay ang mga karapatan ng mga manggagawa ay ibigay at ipatupad ng lubos ng ating pamahalaan at ang mga kumpanya ay sundin ito. So sana ay suportahan nga ng ating Senado, Kongreso, Wage Board yung nais ng manggagawa na pagtaas ng sahod na sinuportahan din ng ating Pangulong Marcos na pinare-review ngayon, ninayaan na nais niya rin na matugon yung hinaing ng manggagawa. So sana ay suportahan niya ng Kongreso ng Wage Board
para maibigay yung nais ng mga manggagawa na nasahod. So, ang kontraktualisyon ay bigyan din ng pansin na gawing permanente ang mga manggagawa at hinto na ang kontraktualisasyon sa bansa, maging sa pamahalaan o public o private sector. So, higit na ito ang magbibigay ng mabuting buhay sa mga manggagawa sa halip na kontraktual lamang ang ibigay o piliin ng manggagawa na parang nag-abroad. So, instead na piliin ng manggagawa na ikaw ay gusto mo kontraktual lang, saka nag-abroad ay o ito ay sinasamantala ng ibang kumpanya na puro kontraktual yung kanila para wala silang mga benepisyo na ibibigay sa mga manggagawa. So, dapat ay kapag nag-hire sila ng manggagawa ay automatic kung sila ay malalagay sa probationary. So, after ng 6-month probationary nga, sasalain sila o i-evaluate kung sila ipapasabi ng regular, mga ganun mga bagay. So, pero dapat ay yung pag halimbawa ito ay i-negotiate as contractual, ay hindi dapat ganun yung kalakgawin ng ating bansa. So, tanggalin na yung ganung klase ng kalakaran na contractual. So, kapag nag-apply ay probationary agad para mayroon silang pagkakataon na ma-regular. So, ngayon, wag naman samantalahin kung sa probationary, kunwari probationary lang, pero hindi naman itutuloy na sila ay maging regular. So, yun. Kaya dapat mayroong yung siguro bigyan ng pansin kung paano ang regular maliban doon sa kumpanya ay maaaring sila yung nagpapasa halimbawa sa DOLE ng review nung isang manggagawa para maging regular, para at least fair para sa kanilang mga evaluation, kasi maaaring gayahan din ng kumpanya kunwari probably pero di naman nire-regular. So, mga ganun mga bagay. So, palalabas yung bagsak ka dun sa iyong evaluation. So, yan. Ang standard ng sahod ayon sa karapatang pantawan dapat sasahurin ng mga manggagawa, subalit sa ating bansa ay tila hindi pa ito makakaya sa ating status ng ekonomiya na tayo ay hindi ganun unlad. So, gayunman ay pilitin ng pamahalaan na maabot ito with the companies in the Philippines. So, yun. So, dapat ay standard yung sahod na sinasahod ng ating mga manggagawa. Halimbawa sa Pilipinas, magkano ba ang ito? Ayon sa mga manggagawa, pang nasa 30,000 na ba? Yung standard o yung bubuhay ka ng 5 miyembro ng pamilya ang maaaring 5 kayo sa pamilya, may 3 anak o 5 nun. So, ika mabubuhay. Pero yun ay minimum wage dapat yun, ay standard. So, ngayon kung hindi mo kayang ibigay, hindi yung ating sahod ngayon, hindi niya kayang buhayin yung ganung pamilya. So, hindi pwede niya buhayin. 3 lang ata, o mag-asawa, isang anak, o 2, yun ang kayang buhayin. At saka yung ating minimum wage, mahirap kung i-review mo yan, halimbawa, tayo magbibigay ng counting season sa yun yan, reviewin ng ating wage board, yung bang ating minimum wage, kaya ba niyang bumili ng bahay at lupa, halimbawa, sa isang pamilya, diba? Kung ikaw ay mambubukod ka na yung mga magulang, diba? Kung may pamilya ka na, so kung bubukod ka, bibili ka ng bahay, lupa sa gobyerno, kaya ba ng minimum wage, bibili ka sa gobyerno ng so ngayon yung gobyerno naman, mayroon naman tayong pabahay program, pag-ibig, saka ang maliban sa pag-ibig, yung pagprograma ng SSUD ay nakabibili ng murang bahay. Pero sana dapat kayang i-afford yung mga minimum wage earner, diba? So usually, kapag kayo nasa ganyan, mataas yung mataas yung sahod mo para makabili ng bahay. So sana yung ating nasa pabahay program ng ating pamahalaan, yung mula wage earner, kaya nilang makapag-provide sila na kayang bumili ng ganoon para at least makapamuhay sila na maayos, diba? So aside from that, syempre it could be na yung talagang analysis ng lahat ng mga kung paano ba yung standard ay syempre bubuhay ka ng ganong pamilya in our status, kasi dapat talaga magaling yung ating
yung ating economic team para natin yung standard na sahod at saka yung ah, kinikita ng kumpanya para sa gayon o yung ating presyo ng bilihin o yung company income and then yung sahod para yun maibigay ng maayos yung ating economy. Kasi usually nangyayari mababa yung sahod. Palaging malaki yung kinikita. Kung tutuusin nga dapat kapag yung kumpanya, halimbawa doon sa ating minimum wage, kung hindi man maibibigay pa yung doon sa mga earner na kumpanya, halimbawa malaking kumpanya, kaya nilang ibigay yung standard na sahod, sila yung mandatory na ipasweldo yun. Halimbawa, kung dapat ang standard na sahod is mga 40,000, kung yung kumpanya na malalaki, apaw-apaw yung kinikita nila, hindi minimum wage dapat na talagang as in national minimum wage yung bibigay nila kung standard. So dapat tingnan mabuti rin ng ating pamahalaan yun na yung mga may malalaking income na kumpanya, kapag halimbawa umabot sila ng bilyon ang kinikita, may dapat yung kanilang manggagawa sa standard sa, di ba? Para makapumuhay sila na maayos. Ngayon dun sa mga hindi ganun kalaki yung kanilang income, maaaring doon nasa minimum na binibigay ng ating kumpanya, pag-aaral para sa lahat. Hanggang sa dumating tayo sa punto na dapat ay lahat ay aayon na doon sa ganung klase ng sahod at yung mga kumpanya ay kontrolado. Kontrolado na ito ay kapag magtatayo ka ng kumpanya, yung spend wage at standard. Hindi ka kinakailangan nakalagay sa feasibility mo do sa yung income statement mo na iyong sa pag-aaral ng feasibility mo nakalagay na roon na standard yung sahod. So makikita agad yung income, yung production. So dapat ganoon yung pagsasala ng inyong kumpanya para maabot yung standard. Kasi hindi ganoon ganoon sasalain dapat ng ating pamahalaan yung mga kumpanya na papayagan nila maparehistro. Kaya lang ang mangyayari kapag maliit yung puhunan, hindi aabutin yun. So meron tayong mga kasi pag ikaw ay humawak ka na ng empleyad, dapat ganoon yung puhunan para makapagbigay ka ng standard at production na ganoon. Kasi kapag small scale kasi, usually pang family yun. Halimbawa, pamilya na create mo, hindi ka basta nakuha ng empleyado. So kasi pag kumuha ka ng empleyado, dapat susundin mo yung minimum wage at standard. So dapat pag-aralan mabuti ng ating pamahalaan. So again, may boys full employment, siyang dapat mabutin ng ating pamahalaan at standard na sahod. Sa gayon, ang bansang ito ay mamumuhay ng maunlad at walang naghihirap. Kung ayon sa karapatan ng ating kabuhay. Natin na pakinggan ng ating Pangulo Marcos ang nais ng manggagawa na dialogue upang mailad nila ang kanilang perspective at mga hinaing sa paggawa. So yun. So ating boses sa ating pamahalaan na yun yung standard na sahod at full employment. So kayanin nila na marating nila yung full employment. Lahat mabigyan ng trabaho para walang Pilipino naghihirap o nagugutom. Na kung saan sila ay mayroong trabaho, mayroong open mayroong pagtatrabahuan mula no read no write hanggang sa professional. So dahil ang nakahain na trabaho sa ating bansa na ikaw man ay may pinag-aralan o wala, hanggang sa professional na doktor o lawyer, mayroong kang landing job natin. So paano? So dapat gawin ng gobyerno yan. Kung maibigay yun. So paano ang gagawin nila? So ang ginagawa ng ating pamahalaan usually, they are encouraging investor from the foreign. Diba? Tapos binabago nga nila yung batas. But dapat tingnan din ng mabuti kung paano yung local investor at magsama-sama yung ating mga mamamayan or mga ibang mayroong may mga nakapundar na yung iba naloloko sa mga investment scam to form a business para makapagbigay ng trabaho at sila ay makadagdag sa kanilang mga income. Yung kanilang pera na apaw, halimbawa na ipon from abroad or
ay invest nila, sila ay magkaroon ng negosyo, o parang ang government ang mag-accompany kung paano, at matulungan din nila sila, madagdagan din nila puhunan para makapagbigay ng trabaho on our investment. Ano, mapasok sa industriyang ito, higayatin mo yung mama mo, ma-invest kayo rito, tapos ganun. Yung iba kasi, anong nangyari na naluloko. Ibig sabihin, maraming Pilipino rin yung maaluan yung buhay na nakapag-invest sa ganun. Yung iba nga naluloko yun, di ba? Ay kung na-invest nila yun sa isang gabay ng pamahalaan para makapag-form ng business, makapagbibigay sila ng trabaho, di ba? Parang halimbawa, in the form of corporation, yan. Magpo-form yung mga tao, tapos makapagbibigay sila ng trabaho. Sana ganun. Ay yung iba kasi syempre, kaya naluloko, inaano sila, pinapangakuan ng mataas na dividendo o tubo kapag ka nag-invest sila. So dapat gabay ng pamahalaan yung ganong klase ng mga tao na nakaka-invest. Kasi kung ating mapupuna, maraming mga Pilipino nakaka-invest at naluloko nga, di ba? Yung mga ganon. So dapat yung gobyerno gumawa ng sa ganon din kung paano tayo mag-boom ng industriya, di ba? Para hindi na uwi sa lokohan. Nakikinabang yung mga manluloko, di ba? Dapat gaida ng government yun, yung mga ganong klase ng investment para yung mga tao makapagbigay ng trabaho, yung kanilang mga excess na kikita pa, nakatutulong pa sila sa iba. Hindi mauwi sa lokohan lang. So, naway ang biyaya ng Panginoon Diyos at Panginoong Hesukristo ipagkaloob sa ating bansa at buong mundo at makamit ng lahat ang mamuhay ayon sa karapatang pantao. So gayon din ay gabayan tayo ng Banal na Santa Maria at sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa inihag ng Panginoong Hesukristo. Sa gayon ay ating maisabuhay ang ang kalooban ng sa gayon ay ating maisabuhay ang karapatang pantao mula doon sa pagsasabuhay ng mabuting balita. So yun. Muli ay Happy Labor Day sa lahat mula Pilipinas mundo at tamasahin natin ang karapatang pantao sa gabay ng ating Panginoon Diyos at Panginoong Hesukristo at Banal na Santa Maria. So yun. Muli ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay mag-iwanan sa lahat. Pag-iwanan ng Panginoong Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ang mga Pilipino ay sumunod sa pamahalaan at suportahan yung karapatang pantao at mabuting mahala. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa at tayo magkakaroon ng mabilis na pag-unlad at kasaganaan. Mamumuhay tayo ng masagana, mapayapa. Pag tayo ay ganyan ang gagawin ng pamahalaan, mamamahuti, maayos, matuwid, tumutugon sa karapatan. Kung yung mamaya na sumusuporta, so maging mapayapa at masagana tayo. Higit sa lahat ay magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual, pagsasabuhay ng mabuting balita, at particular yung pagsunod sa pamahalaan, pagpapatupad ng pamahalaan ng mabuti ay yan ay daan para sa kaligtasang spiritual, sapagkat kasama sa mabuting balita na tayo ay sumunod dyan upang tayo ay yan dyan tayo ginagabayan din ng Banal na Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng mabuting enforce from the government. So yun, at magandang hapon sa inyong lahat, at muli sa boses naman ang human rights promotion sa linggong ito ng hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tinungayan na selebrasyon ng Labor Day. Ito may Day 1. Magandang hapon sa at God bless you. Ang pagpapala ng Panginoon Diyos at proyekta ay sumating lahat.